Lahat ng hindi po mabibigyan sa National SAP ay masasalo po o sasaluhin po ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Pasig Supplemental SAP. So yung supplemental natin ay nasa 8,000 piso sa bawat pamilya. Yan ang nakabibilib na pahayag ni Pasig City Mayor Vico Soto. Mabuhay ka, bayaning Pilipino. Pakinggan natin guys ang kabuuan ng kanyang pagpapahayag. Lahat ng hindi po mabibigyan sa National SAP ay masasalo po o sasaluhin po ng lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng Pasig Supplemental SAP. Excuse me po. So, yung supplemental SAP natin ay nasa 8,000 piso sa bawat pamilya. So, meron na po kaming naibalangkas na guidelines para po sa ating supplemental SAP. At pati po kung ano yung ibig sabihin ng isang pamilya, ano yung definition natin o working definition natin ng word na o salitang family. Ano ba yung pamilya? Ang isa bang lola na kasama po ang 3 apo? Wala na po yung magulang ng mga apo niya. Kasama pa po ba yun sa pamilya? Opo, kasama po yun. Kung single parent, kasama po ba yun? Yes, kasama po yun. Kung mag-asawa, walang anak, kasama po ba yun? Opo. Pero di ko na po iisa-isahin sa ngayon. Ipapakita po namin sa inyo yung guidelines bago natin i-roll out itong programa. Dali, time out lang po video ko gumagano'n. Okay, may kinuha lang ako. Okay. Hindi po ako inuubo, medyo napapaos lang. Hindi naman sa defensive tayo, pero sinasabi ko lang. Okay, nasa na ba tayo? Ito, Pasig Supplemental SAP, again, 8,000 pesos, ang guidelines natin may papublish. Pero ngayon pa lang, kailangan ko na po ito sabihin. Gaya po ng National SAP natin, yung mga kawani ng pamahalaan, national man o lokal, hindi po maaaring tumanggap dito sa supplemental SAP. Bakit po? May mga iba pong empleyado ng City Hall sinasabi, di ba lahat naman tayo apektado nitong krisis na ito? Di ba lahat naman tayo na apektuhan nito? Totoo po yun, pero isipin po natin ng mabuti. Lahat po ng mga kawani ng pamahalaan natin sumisweldo. Kahit po hindi nagtatrabaho sa ngayon, yung mga ginawa na lang natin ng paraan para work from home. Minimal po yung ginagawa nila. Ginagawa nyo sa mga tahanan ninyo. Pero sumisweldo po kayo. At yung sweldo ninyo, lahat naman kayo mahigit 8,000. Lahat kayo mahigit 8,000 yung sinisweldo. So, kumbaga, in a way, yun na yung ayuda na para sa mga lokal, sa mga kawani ng lokal na pamahalaan. Unfair naman po na makakatanggap pa kayo ulit ng 8,000. Hindi naman po ito panahon para magbigay tayo ng mga bonus. Hindi po ito yung layunin natin dito. Ito po ayuda para po sa mga nangangailangan. So yung mga kawani ng pamahalaan na sumisweldo ng mahigit 8,000, hindi po kayo eligible na makatanggap ng supplemental SAP. Pati po yung national SAP, diba? Again, bawal po. Makakasuhan po yung tumanggap. Yung mga volunteer status, pwede po. So, kasi hindi po kayo empleyado talaga ng City Hall. Isa pang dahilan kung bakit hindi po dapat tumanggap ang mga kawani ng pamahalaan natin dahil bukod pa dun sa sweldo ninyo na regular ninyong natatanggap, yung mga pumapasok, may hazard pay pa po yan. Medyo malaki po yung hazard pay natin ngayon. Di ba? 500 pesos nga per day. Medyo malaki po yun. So, wag na po tayo magreklamo na hindi tayo kasama sa supplemental app. Dahil sa totoo lang,
nasa mas magandang kalagayan tayo kaysa doon po sa mga iba nating kababayan. So sana maunawaan din po. Ngayon, yung paano, ang susunod na tanong naman po dyan, paano yung mga nasa maayos naman na kalagayan o mayroon pa ring trabaho sa pribadong sektor? Paano naman po yung mga mayayaman naman, yung mga nakakaluwag sa buhay? Paano po sila? Makakatanggap din po sila ng supplemental SAP. Hindi ba unfair yun? Opo, agree po ako sa inyo, unfair po yun. Kaso ito po yung sitwasyon natin ngayon. Meron tayong sabihin natin 260,000 o malamang higit pa na pamilya sa Pasig. Kulang po ang datos natin at hindi pa nga natin natapos yung city census natin. Ilan buwan pa lang yung administrasyon natin dito sa Pasig sa ngayon. Hindi pa po natin bago tayo tamaan ng pandemic na ito, ng crisis na ito, hindi pa natin natapos yung komprehensibong survey. Ang meron lang po tayo, yung listahan ng mga pamilya, base sa pamaskong handog, very basic po yung data natin. Yung datos natin at impormasyon tungkol sa mga bahay-bahay at pamipamilya ng Pasig City, kulang pa po. Empleyado ng city, madali natin makita. Pero yung mga employment status ng mga nakatira sa iba't ibang barangay natin, sa ngayon, naaminin ko, wala tayong impormasyon na ganun. Kaya inihikayat ko po ang bawat pamilya na Pasigenyo, ang bawat pamilya na may kaya naman, huwag na po kayo kumuha dito sa supplemental SAP dahil hindi po para sa inyo ang programa na ito. Machi-check ba namin isa-isa? Sa ngayon, hindi po talaga. Dahil importante din na mabigyan na natin yung may hirap, mabigyan na natin yung mga nawalan ng trabaho. Kulang po tayo ng oras. So, nag-budget po kami 1.2 billion pesos. Kung kailangan dagdagan, pagka patapos na, nakita natin, may nangailangan pa. Jadi, hanapan natin ang paraan. Pero 1.2 billion pesos, hindi po ito pamaskong handog. Hindi po ito Christmas gift. Ito po ay ayuda para maibsan ang negatibong epekto. Yung negatibong nararanasan o yung masamang nararanasan o kahirapan na nararanasan ng mga Pasigenyo. So, kung nakatira ka po sa Valle Verde, malamang hindi nyo po kailangan nung SAP na ito. Huwag nyo na po kunin yung 8,000 mula sa lokal na pamahalaan. Hindi rin po ito para kunin ko para ibigay sa bahay. Hindi po ito hindi yun yung purpose na ito. Hindi yun yung purpose natin. Hindi po yan yung layunin natin. Yung layunin po ng supplemental SAP ay para mabigyan po ang mga nangangailangan, mga nawalan ng trabaho, mga arawan sumisweldo na sa ngayon ay hindi sumisweldo, mga nawalan ng trabaho, yung mga pakyaw basis, nagtatrabaho, yan po yung target natin. Ngayon, hindi na natin may isa-isa na ito, may kaya, huwag natin ba ito. Hindi po. Basta i-roll out po yung programa. Wala na tayong oras para ayusin pa yung datos natin. Panahon to ng krisis. So muli po, kung may kaya ka naman, huwag mo nang kunin yung dapat mapupunta sa mga mahirap na lugar. Unahin pa rin po natin yung mga pockets of poverty, pero muli po, lahat po ay eligible dito, maliban sa mga government employee na sumisweldo pa naman at meron pa pong ibang mga insentibo na natatanggap. Yung hazard pay, isa lang po yan. Yung mga nag-overtime, maluwag tayo ngayon, binibigyan natin ng overtime. Lahat ng pumapasok, lahat ng nagtatrabaho, binibigyan natin ng hazard pay. Basta kailangan pumasok. So yun po. Sana malinaw po yung exact guidelines natin, pati kung ano ibig sabihin ng pamilya, paano i-roll out ito. Ipopost po natin yan sa PIO, ibababa po natin yung guidelines sa barangay. Bukas, may meeting tayo sa mga barangay captain natin para ma-disseminate po yung impormasyon, yung guidelines tungkol sa Pasig Supplemental SAP. So, meron pa akong babanggitin isa. Kalimutan ko na ba yung babanggitin ko. Tungkol din po dito sa yun. So, yan. Okay? So, malinaw po ba yung sa supplemental SAP natin? Yung pagbibigay ng form, sa ngayon po, walang form. Yung mga nag-iikot po, hindi ko maintindihan anong ginagawa nila, ba't sila nagbibigay ng form na hindi naman authorized ng city government. Yan nga sinasabi natin, di ba, sa populasyon ng 800,000 katao,
talagang merong diyang mangloloko. Talagang merong siraulo, merong manggagancho, merong hindi mo lang talaga maintindihan kung ano yung iniisip. Pero sila yung minority, konti lang po sila. Yun nga lang, malaki yung potential nila para manggulo. Meron pong mga iba namimigay na po ng forms. Wala pa naman pong form na lumalabas mula sa lokal na pamahalaan. So mag-ingat lang po tayo, doble ingat. Pati po yung mga, total, nandun na rin po ako sa linya ng mag-ingat po tayo. Pati po yung mga fake news no, sa Facebook. Alam niyo naman po gaano kadali mag-post sa Facebook. Ilalagay lang po yung picture ng mukha ko, mukha kahit ng presidente, maglalagay ng peking quote. Ang dami ko nang nakikita, no? Mga peking quote, mga peking balita. Ingat po tayo, doble ingat, triple ingat, lalo na sa panahon ng krisis na marami tayong kailangan tulungan. Mag-ingat po tayo sa mga fake news, mga peking balita, pati po yun dun sa mga forms na may nagbibigay po. Mag-ingat po tayo, wala pa pong forms. Ang mangyayari po nito, pag magro-roll out na po tayo ng supplemental SAP, di ba, unahin natin mga lugar na pinakamahirap. Susunod po dyan, yung mga lugar na medyo mahirap. Tapos pati po yung lower middle class areas, pupuntahan din po natin. Hanggang middle class, pupuntahan din po natin. Marami po sa kanila, apektado din. Pero ganito po yung magiging itsura niyan. Una po, may dadaan po, isang iskinita, isang kalsada. Dadaan po yung peace and order offices natin, yung PSEO, OPS, dadaan po sila. I-clear po nila yung area, check nila, may mga pasaway ba dyan? May mga nasa labas ng bahay, dapat nasa loob po. Kung wala po sa loob ng bahay, hindi po makakatanggap ng supplemental SAP. So dadaan po yung peace and order offices natin. Okay, pag clear, susunod po dyan yung magbibigay ng form. Same day po ito magbibigay ng form. Kasunod po ng magbibigay ng form, yun na po yung magbibigay ng ayuda mismo. So yung form, napakadali lang po i-fill up niyan. Kung mabilis po kayo, baka wala pang 2 minuto na fill up nyo na po yung form. Medyo mabagal, hanggang 5 minuto siguro. Pero napakadali lang po. Very basic, minimal lang po yung hihingin natin na impormasyon dun sa form. So, Peace and Order Office, susunod po yung nagbibigay ng form. Tapos susunod na po, kasama po yung barangay, kasama yung city, mga team leader natin, yun po yung magbibigay na ng ayuda. So, isang araw lang po mangyayari yan. Sa loob ng 15 minuto, tapos po yan dun sa isang iskinita. Para dun sa bahay na yun. So, wala pong nagbibigay ng kung ano-anong form. Okay, yung form, manggagaling po yan dun sa mga team leader mismo. So, sunod-sunod po yan. Peace and order, form, ayuda. Okay, so, yung 8,000. Ganun po kabilis yun. So, yung mga nagbibigay ng form ngayon, huwag nyo na muna sila pansinin. Kahit hindi kayo nakalista sa HOA ninyo, okay lang po. Siyempre, mas maganda sa isang lugar, membro ka lahat ng HOA. No? Pero sa panahon ng krisis, wala pong ganun-ganun. Basta nakatira ka sa Pasig, residente na ng Pasig, bibigyan po natin. Yung mga transient o mga pansamantala sa Pasig, pasensya na po, hindi namin kayo mabibigyan. Pero kung renter ka po, na talagang taga-Pasig ka naman, o nakikita ka sa kamag-anak, taga-Pasig ka naman talaga, ilang taon ka na dito, makakatanggap po lahat. So, ayun po, paglilinaw ating Pasig Supplemental SAP. Okay. Susunod, ang next topic po natin, ito, kailangan po natin pag-usapan. Okay? At dahil napaka-importante ng pag-uusapan natin na tungkol sa enhanced community. Ang kabayanihan ay kusang ipinagkakaloob ng mamamayang Pilipino sa isang pangkaraniwang tao na gumawa ng kabayanihang bagay na naghatid sa kanila tungo sa pagiging higit sa pangkaraniwang tao. Mabuhay ka, bayaning Pilipino!